Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kaubayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Ito pong aking bagong segment na Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, napapanood po tayo sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Para lagi nyo pong nasusubaybayan, araw-araw na po ito, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ano po ba itong segment kong ito? Marami kasi sa aking nagme-message. Araw-araw yan. Attorney, anong take mo dito sa issue nito? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment para isahan na lang ang pagsagot ko. Ha? Okay, simulan na natin. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong si dating Senador Sonny Trillanes. Talagang ano yun na naman to, ha? Ano naman to? Lulusubi na naman to ng mga DDS, vloggers, trolls, ano? Tinawag niya si Sarang Krongkrong eh. Ha? Sabi ni Trillanes, krongkrong daw si Sara. Hmm? Ha? Mga kabunyog, matindi yan. Alam naman natin ang ibig sabihin ng krongkrong. May diferensya sa pag-iisip o sa utak, no? Ha? May sira ulo, kumbaga, ano? Krongkrong, may diferensya. May saltik, may sayad, yun. Ha? Sa bagay, marami namang tumatawag kay Sarang may saltik, may sayad. Inday sayad nga ang tawag ng iba. Pero ito kasing si Trillanes, tinawag krongkrong daw eh. Krongkrong. Ay, ano yan, medyo sa bagay, si Trillanes, siya rin naman, tinatawag rin naman siyang Trililing. Ha? Kaya may kay rin naman si Trillanes na tawagin si Sarang Krongkrong kasi siya rin tinatawag din ng mga DDS. Si Trililing, yun ang tawag sa kanya. O di tawag niya rin ngayon kay Sara, Krongkrong. Ha? Sabi ni Trillanes, hindi niya raw talaga mapapayagan yan. Kaya gagawin niya daw ang lahat. Mangangampanya talaga siya ng todo. Basta't wag lang manalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Ano daw bang mangyayari? Hindi niya raw talaga maisip anong mangyayari sa bansa natin pag si Sara ang presidente ng Pilipinas. Grabe daw. Sabi ni Trillanes, ikaw ba naman? May yan eh, krong-krong yan eh. May diferensya yan. Ha? Ano pa bang dyan? Marami daw nagsasabi na mga nakakakilala kay Sara at malapit dito na iba talaga ang bunong pag-iisip nito. Ha? Sabi ni Trillanes, ano naman yan? Malinaw naman talaga na may diferensya eh, may sayad. Krong-krong. Yun yung term ngayon ni Trillanes. Ha? Sigurado, galit na naman sa kanya niyan si Sara Duterte. Naghihintay na naman yan ng tiyempo. Pero ito, mga kabunyog, mga kababayan, si Trillanes din kasi, talagang ginawa niya na yan ngayon na personal na advocacy niya na yan. Ngayon, nakakommit siya dyan. Sabi niya, hindi nga daw siya tatakbo sa 2028. Hindi daw siya tatakbo sa national position. Maraming nagtutulak sa kanya, senador. Pero sabi niya, hindi na daw siya tatakbong senador. Kasi, tutulong na lang daw siya kung sino yung kandidato na makakatalo kay Sara Duterte. Gagawin niya daw ang lahat ng tulong na pagkampanya, talagang aktibo siyang kikilos mga kampanya para hindi manalo si Sara. Sa ngayon, ang ginagawa ni Trillanes, pagsampa ng mga kaso laban kay Sara, kay Pulong, kay Baste, kay Bongo, tapos pagtulong sa mga testigo, biktima sa ICC. Yan. Doon nauubos ang mga efforts ngayon ni Trillanes eh. Kaya nga doon sa mga 18 na ex-Marines, talagang nakapokus yung paninira nila kay Trillanes. Ay di ba, yung 18 ex-Marines, sabi nila, daw sila, nagpalit daw sila ng 2 maleta ng pera, 56 million ng bawat maleta. 56 million pesos, pinalit nila, ginawang dollar.
O kasi gagamitin daw ni Trillanes, isusuhol sa mga tauhan ng ICC na nag-investigate sa Pilipinas noon. Hmm? $2 million daw ang binigay nila kay Trillanes, sabi ng mga ex-Marines. Kaya pinabulaanan naman ito ni Trillanes, kinasuhan niya. Kinasuhan niya sila Baligod, si Defensor, saka yung 18 na ex-Marines. Kasinungalingan daw yun. Tumutulungan niya siya sa sa mga investigador ng ICC, sa mga biktima, pero yung pagbigay ng pera, bayaran yung mga ICC, hindi daw totoo yan. Kaya kinasuhan ni Trillanes. Pero sabi ni Trillanes, lahat ng yan, yung ginagawa na yan ng kampo nila Baligo, Defensor at yung 18 na ex-Marines, para siraan yan ng ICC kasi nga itinaon yan doon sa confirmation of charges hearing kay Duterte. At para siraan din yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara. Kaya maniubra daw yan. Ang nasa likod daw ng lahat ng yan, pro-Duterte, yung kampo ng Duterte. Kasi talagang desperado na daw ang kampo ng Duterte kasi nga mai-impeach si Sara. Posibleng pag nakarating sa Senado, posible pa, sabi ni Trillanes, posible pang makonvict si Sara. Hindi na siya makatakbo, perpetual disqualification from holding public office. Kaya sabi ni Trillanes, yan, desperadong hakbang na yan paglabas ng 18 ex-Marines na yan. Pero siya daw, talagang hindi niya papayagan na kung siya, committed siya na labanan talaga ang kandidatura ni Sara. Kaya kung kaya pang hadlangan niya na hindi makatakbo sa pamamagitan ng impeachment, gagawin niya. Kaya ginagawa niya daw lahat ng tulong ngayon. Yung lahat ng mga pwedeng magawa para hindi makatakbo si Sara, kaya nga may impeachment, at kung tumakbo naman, kakampanyahan na talagang hindi ito manalo. Kasi hindi niya raw talaga maano yan. Mangyayari daw sa Pilipinas, sabi ni Trillanes. Imagine niyo magiging presidente yan, krong-krong. Matindi, ano? Matindi ang mga bira ni Trillanes, Bagay, yun nga. Siya rin naman talagang diniklara na siya ng mga Duterte na public enemy number 1 na yan. Mainit talaga ang dugo ng mga DDS kay hindi lang DDS, yung mga Duterte mismo. Si Digong pa lang. Ay di ba yung hearing sa Kamara, babatuhin sana ng mic si Trillanes ni Digong. Kasi naungkat na naman yung bank accounts. Yung bank accounts, doon sa hearing. Ay mainit talaga si Duterte pag pinag-usapan yung bank accounts na yun. Si Sara Duterte din, tawag niya kay Trillanes, Trililig. O di tinawag din siya ngayon ni Trillanes ng krong-krong. Matindi pa yan. Sa interview ng 4 alas nila Ronald Llamas, tinawag na naman ni Trillanes Lucy. Pwede pa raw tawagin si Sara na Lucy. Ang ibig sabihin naman, hallucination. Nag-hallucinate daw. Kaya, ang tawag niya daw kay Sara, Lucy. Hindi rang krong-krong. Anyway, lalong iinit nito ang mga DDS. Mga kabunyog, mga kababayan, ito si Duterte, wala na talaga. Hindi na talaga makakalaya sa ICC. Wala nang pag-asa yun. Ngayon, ang pinakahuling development sa ICC, talagang tinuldo ka na ng ICC. Appeals chamber na ito Appeals chamber na. Yung appeals chamber, nagdesisyon na. Talagang tuloy-tuloy na makukulong si Duterte. Hindi pinagbigyan ng appeals chamber yung mga argumento ng defense nila Kaufman. Kasi hinihiling talaga nila ng interim release nito kung ano-anong rason. Kung ano-anong rason sa interim release ni Duterte. Pero, sabi nga ni Attorney Chrissy Conte, hindi na uubra yung drama. Hindi na uubra at saka hindi umubra yung drama ni Kaufman para kay Duterte na nakakaawa na ito. Wala, dapat nang palayain, interim release. Sa pre-trial chamber kasi, dininay na yung interim release. Kaya lang nag-appeal sa appeals chamber. Ngayon, naglabas na ng desisyon ng appeals chamber, denied. Denied sa appeals chamber yung upila ng kampo ni Duterte na siya'y payagang makalaya. Hindi. Sabi ng ICC, lahat. Alam niyo ang matindi doon sa desisyon? Sabi ng appeals chamber, lahat ng argumento
walang ano 'yun, hindi walang ano 'yun, walang basihan. Kaya yung lahat, as in lahat ng argumento, wala man lang nakalusot dun sa argumento ng ano, ng defense. As in lahat ng argumento ng defense para palayain si Duterte, ang desisyon ng appeals chamber, hindi makakatayo o makakatindig yung mga argumento ng defense. So wala man lang kahit isa doon na kinonsider. Kaya sa kabuuan, ang desisyon ng appeals chamber, lahat ng argumento ay hindi makakatayo. So wala na 'yon. So ito, finally, official na 'to, wala na kasi appeals chamber na 'yan, eh. Ah, ito naman kasing si Kaufman, magfa-file sa pre-trial chamber. 'Pag nade-deny sa pre-trial chamber, talagang nag-a-appeal pa rin. Oh, talagang ginagawa ang lahat. Sabagay bayad siya ng mahal, alam nga namang hindi niya gagawin 'yan. Pero 'yun, napahiya na naman si Kaufman dito. Wala naman talagang, pag-asa yang mga motions o mga request na 'yan ni Kaufman, yung mga interim release, ano daw, ano yung tawag dun? Ah, Anong sinabi niya? Unfit to stand trial, wala yun, wala yun. Alam kasi ni Kaufman na kung, dapat makalaya na si Duterte kasi matibay talaga yung mga ebidensya at testigo. Kita naman natin dun sa confirmation of charges hearing, wala namang mga ebidensyang present si Kaufman. Wala rin naman siyang mga testigo. Ano niya lang, kinontra niya lang yung argumento ng prosecution. Pero yung sarili niyang ebidensya, yung kontra-ebidensya niya, kontra-testigo niya, wala eh. Samantalang yung prosecution, tambak yung ebidensya, tambak yung testigo. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ang mga remedyo sana ni Kaufman, interim release, unfit to stand trial, kaya lang yun nga, itong tungkol sa interim release, nag-appeal pa rin si Kaufman sa ICC Appeals Chamber, denied na. Yan na yung latest na decision. Denied na. Sa susunod na mga araw, lalabas ang desisyon ng pre-trial chamber kung sufficient ang evidence at confirmed yung mga charges para mag-proceed na sa trial. Kailan yon? Last na araw nung hearing ng yung pre-trial confirmation of charges hearing, February 27 eh. May 60 days. May 60 days. Within 60 days, hindi naman kailangang tapusin yung 60 days. So sa tingin ko baka susunod lang na mga linggo or araw, maglalabas na ng desisyon ng ICC pre-trial chamber. Pag sinabi ng ICC pre-trial chamber, sufficient ang evidence, confirmed ang charges, proceed na for trial, maghahanda yan sa trial. Ang trial, mga 6 to 8 months bago mag-start. Kasi siyempre, yung mga testigo, yung mga ebidensya, ihahanda na. Yan na yun. Kaya pag nag-proceed na sa trial, tuloy-tuloy na yan. Tatagal naman ang trial, mga 3. Pinakamababa, 3 years ang trial na yan. Kaya ano na talaga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Tudo-tudo na ito. Wala na, hindi na makakalaya yan si Duterte. Sabagay, kahit naman sila Sara Duterte nagsabi na rin, tanggap na nila na hindi na yan makakalaya. Posible nga daw, doon na yan mamatay sa ICC. Tanggap na nila niya yan. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, dahil isa na namang kahihiyan ito kay Kaufman, ang tanong, siya pa ba ang magiging abogado ng Duterte? Kasi sa totoo, yung contract kay Kaufman hanggang lang sa pre-trial. Yung confirmation of charges hearing lang. Pag nagtuloy sa trial proper, iba na, magde-decide uli ang Duterte kung siya ang kukunin pa. Kasi yung pinirmahang engagement or kontrata hanggang lang sa simula nung kinuha siya hanggang sa confirmation of charges hearing, yung pre-trial. Tapos na yung confirmation of charges noong February 27. So, hanggang na lang dyan. Pag nagsabi ang ICC na mayroong sufficient evidence to proceed to trial, na magdidesisyon si Duterte kung si Kaufman pa ba ang magiging abogado niya or yung team ni Kaufman ang mag-handle ng kaso niya or defense niya sa trial. Yan yun. Pero pwede niya na ring palitan. Depende yan. Kaya inamin naman niya ni Kaufman. Sabi ni Kaufman, hindi niya alam kung anong desisyon nila Duterte. Kaya siguro,
Kaya siguro doon sa pre-trial nung napanood natin nung February 23 to 27, nagpakagarapal na talaga si Kaufman na para ng vlogger lang eh. Ah, wala nang mga ano eh, nakakahiya na yung mga argumento niya. Gusto niya lang ma-impress yung mga Duterte supporters. Hindi na yung judges yung kinukumbinsi niya eh. Ang kinukumbinsi niya na ay ang gusto niya na ma-impress yung pamilya Duterte, ma-impress sila Panelo, yung mga abogadong pumunta doon, at saka yung mga DDS supporters na nasa abroad at sa Pilipinas. Na-achieve naman ni Kaufman yun. Tuwang-tuwa ang Duterte, tuwang-tuwa sila Panelo, tuwang-tuwa yung mga DDS. Ang galing lang ni Kaufman sa kanilang tingin. Pero sa judges, makikita mo yung mga reactions ng judges, wala eh. Oh. Kaya kahit anong gawin sa pre-trial chamber, sa appeals chamber, laging denied. O ito na ngayon ang latest. O ang sagot na naman dyan ni Kaufman, inaasahan naman daw nila yun. Inaasahan pala, eh bakit nag-file pa siya niyan? Ha? Inaasahan daw naman nila na madidina yun, yung kanilang appeal. Ay, ano yan? Ibig sabihin ng aabala lang. Anyway, o ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Marcoleta, ha? Itong si Marcoleta ngayon, nag-ano, ha? Kontra daw siya diyan sa linalakad ngayon ng gobyerno ni Marcos. Kasi si PBBM nandyan ngayon sa US, sa New York, 2 araw yon. Kukumbinsihin niya yung mga bansa na na suportahan ang Pilipinas. Kasi nag-a-apply ang Pilipinas na maging non-permanent member. 2 taon yon na magiging non-permanent member pag napili ang Pilipinas. Pag napili ang Pilipinas, magiging siyang member ng United Nations Security Council. Pero non-permanent. Kasi may mga permanent members ang UN Security Council. Yung mga superpowers, permanent members yan. Halimbawa, yung US, yung Russia, yung China, France, Britain ba? Britain. Mga permanent members yan ng UN Security Council. Ngayon, aside sa permanent members, mayroong mga non-permanent members. Nag-iiba-iba yan. Ngayon, yung Asia Pacific region, mayroong isang representative na pagpipilian yata para sa itong bahaging ito ng Asia. Ang kalaban ng Pilipinas na dun sa naging non-permanent member para sa taong 26 to 28, 2 years, ay ang Kazakhstan. Kazakhstan. Malakas ang laban ng Pilipinas pero siyempre gustong maniguro ng Pilipinas. Kaya pumunta si Marcos doon, PBBM, para magsalita sa United Nations, kumbinsihin yung mga bansa na suportan ang Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. Ngayon, itong si Marcoleta, sabi ni Marcoleta, bakit? Ano bang pakinabang natin dyan? Ano bang magiging natin dyan sa United Nations Security Council na yan? Wala naman yan. Kaya yan yung kaya kontra si Marcoleta. Sabi niya, sige nga, ano bang magiging natin dyan sa UN Security Council? Maggagastusan, pumunta pa doon si PBBM, wala naman yan. Saka hindi naman tayo dyan non-permanent member lang naman. Ano naman daw ang silbi niyan? Pero sinagot na siya dyan ni Claire Castro, ni UC Claire Castro. Sabi ni UC Claire Castro, itong si hindi niya naman pinangalanan. Pero malinaw naman ang tinutukoy niya, si Marcoleta. Sino pa ba naman ang nagkukontra? Sino pa ba naman yung nagkukontra dyan sa pagiging non-permanent member? Di ba si Marcoleta, siya yung vocal. Sabi ni UC Claire Castro, mayroon kasing mga dyan, sa halip na makita yung positibo, negatibo na lang lagi ang nakikita. Yang mga yan, sabi niya, mga talangka. Talangka daw. Yun yung term ni UC Claire Castro, talangka. Kaya si Marcoleta tinawag na talangka. Hindi niya naman pinangalanan. Pero sino ba yung nagkokontra sa pag-member sa UN Security Council? Di ba si Marcoleta, siya yung vocal na nagsalita niya. Kaya sabi ni UC Claire Castro, mayroon kasi diyan, lahat na lang negative ang nakikita. Hindi nakikita, na-appreciate yung anong kaimportantehan niyan. Pag naging member tayo ng UN Security Council, kahit non-permanent. Wala, gusto lang kasi daw hilahin yung pababa, para talangka. Talangka. Ano nga ba talaga ang makukuha dyan sa UN Security Council? Totoo lang kasi talaga,
hindi naman permanent member, non-permanent. Pero ang UN Security Council kasi, bagamat council lang 'yan, ilang bansa lang ang members niyan, ang pinakamakapangyarihan sanang body within sa United Nations yung UN General Assembly. Kasi yan yung General Assembly ng lahat ng member countries. Pero sa totoo lang, ang United Nations Security Council, siya ang halos ang nagdidirekta ng magiging ng gagawin ng United Nations. Halimbawa, itong mga kaguluhan sa mundo, ang nag-aano diyan, nag-aano diyan kung anong dapat gawin ng United Nations ay ang UN Security Council. UN Security Council. Lalo na itong mga permanent members, yung permanenteng bansa na mga members, permanent members ng mga countries tulad ng US, Russia, China, France, Great Britain, Germany. Itong mga permanent members na ito yung nag-ano sila yung sila nag-aagawan lagi yan dyan sa UN Security Council. Kasi yan, makapangyarihan yung UN Security Council. Pero, may boses din dyan itong mga non-permanent members. Kasi, Security Council yan ng United Nations. Isang napaka-importanting body yan. So kung magiging member nga ang Pilipinas dyan, kahit non-permanent, marami tayong issue na kinakaharap sa Pilipinas, yung issue ng West Philippine Sea, pwede nating maano yung UN Security Council diyan. Itong issue sa Middle East ngayon, marami tayong mga manggagawa na apektado niyan, rin tayo ng posisyon natin kahit paano. Kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro, wag namang baliwalain na parang wala tayong makukuha diyan. Mayroon. At least ang Pilipinas magiging member ng UN Security Council kahit non-permanent. Yung ating stand, yung ating position sa mga security issues, geopolitical issues, katulad ng West Philippine Sea, yung gulo sa Middle East ngayon dahil marami tayong kababayan diyan na at least ang Pilipinas maibuboses, madadala yung mga position sa mga issues na yan. Kapag member ka ng UN Security Council, kahit pa non-permanent member. Yan yung Kaya para manalo mapili ang Pilipinas, nangangampanya ngayon si PBBM kaya pumunta ng United States. Kaya lang siyempre yun na nga, may mga kumukontra tulad nito nila Marcoleta. Kaya sinagot ni Yussi Claire Castro. Okay mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,